is the book of Ephesians. Ephesians chapter number 3. Verses 5 and verse 9. Ephesians chapter 3. Verse 5 and verse 9. All right, let's read. Ready? Go. Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Verse 9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which was from the beginning of the world, hath been hid in God, who created all things by Christ Jesus. Amen. So this time, mag-pray tayo. Loving Lord, salamat po ngayong hapon na despite po sa ulan, natuloy pa rin ang aming simba. Salamat Lord sa fellowship, sa inyong salita. Salamat Lord sa song offering sa mga marbibi, family. Despite Lord, wala yung kanilang head of the home, ang kanilang tatay, ang husband ni Sister Jinimi, si Brother Michael. But we pray for Brother Michael na soon makasama namin siya muli. And Lord, ingatan niyo po siya sa kanyang trabaho doon sa Lanao. And we pray na kahit malayo sa Panginoon, ay he can find time, Lord, na magbasa man ng Bible. O maybe, Lord, kung meron siyang load, pwede niya mapanood ang aming mga preaching dito, Lord, sa aming pong local church. This afternoon, again, we pray, Lord, na tulungan niyo kami sa aming Bible study, na may ma-learn kami about basic division of Bible dispensation or Bible interpretation. And we commit to you, Father, ang aming lesson ngayong hapon na madagdagan po yung aming knowledge about on how to properly interpret the Bible. Maraming salamat that there is, Lord, a biblical approach na magamit namin, which is, Lord, rightly dividing the word of truth. Thank you, and all these things, Father, we entrust to you, we pray, and we claim by faith ang success and victory. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, and be seated. Now, na-stop natin, maklaro ba dyan? Mabasa ba? Parang malayo, ano? Alanganin kasi kay may mga upuan tayo. But anyway, yun na lang. A basic division of the scripture. Walang lock. Siya malak. 4. Lagyan natin ng 4. Basic division of the scripture. Pag sinabing basic is fundamental. So pinaka-basic, hindi natin pwede na i-disregard. Hindi tayo pwede mag-proceed sa ibang division on how to interpret the Bible kung hindi natin ito dadaanan. Okay, so pinaka-fundamental, pinaka-basic ito, na dapat ma-distinguish natin ang division of the scripture. Okay? So naputo lang ito. Ano yung number 1? Okay. Law and
grace. Law and grace. So ito po yung number 1 na basic division. So dapat ma-identify natin saan dito ang nasakop sa law. Anong verse ito? Sakop ba ito sa law o nabilong na ito sa grace? So dapat ma-identify natin yung dalawa. Kasi pag na-mix natin ang law and grace, ang resulta confusion. Amen? Kaya dapat every time magbasa tayo ng Bible, dapat i-identify natin, ito ba ay law na verse or nagatukoy ito, nag-refer ito sa verse na grace. Amen? So dapat tandaan natin. Now, like I said, so dapat magamit tayo ng timeline. So dapat ganun ang ating guide. So mula dito, papunta sa cross, okay, that is law. Tapos dito naman, okay, mula from the cross, or rapture, yung period na ito, okay, ito yung period of grace. Now, tandaan natin ba, hindi ibig sabihin after the cross, grace lahat. Amen? Hindi lahat base ng ating expectation na after the cross until eternity is grace. Hindi po may division. Nakita natin doon sa chart. So, until when ang period of grace? Until rapture lang. Kasi pagdating dito, iba na yun period. 7 years, tribulation. Alright? Hindi na po ito grace. So, hindi ibig sabihin, after the cross, is grace na lahat. No. Meron pa yan siya, 7 years, and then, after that, meron pa second coming, and then after that, millennium. So, na-divide pa ito. After the cross, meron pa siyang mga division. But, ginasabi ko lang, ang timeline. So, dapat ganon. Okay, number 2, hey, right, number 2. Anong number 2? Okay. Kung na-remember nyo pa, Israel, okay. Alright. Pangalawa, na dapat nating malaman on how to interpret the Bible or basic division is Israel and the body of Christ, or in short, BOC. So, dapat ma-identify natin, itong verse na ito, ang gitukoy dito, para sa body of Christ ba o sa Israel? Amen? Sinong sinabihan? Sino ang binigyan ng command? Sino ang binigyan ng instruction? Ito ba'y para sa atin na command or para sa Israel lang? Hello, amen? Kasi pag hindi mo ma-identify ang Israel at ang body of Christ, ang tendency, ang para sa Israel, the verse or promise, i-claim mo. I-apply mo dito sa body of Christ. At ito namang body of Christ na instruction, ilagay mo dito sa Israel. So yun ang confusion. Yun magkaroon tayo ng problema. Okay? Na hindi natin na rightly divide ang Word of God. So, para sa atin, lahat na verse applicable sa ating panahon ngayon. Yun ang labas. Sundon mo kahit hindi intended or para sa iyo. Kaya importante talaga ma-identify natin itong verse na ito, ang instruction na ito, ang command na ito, para ba ito sa atin o para sa Israel? In other words, ang Israel para sa Diyos. Para sa mga Hudyo. Para sa mga Hudyo. So tayo po, take note, magkaiba. Huwag nating i-mix ang body of Christ at Israel. Okay? Magkaiba po, separate entity po sila, Brad. Separate po yan na grupo.
Okay? Hindi pwede. Alright. Now, meron na tayong, ano dyan? Meron tayong mga verses. Alright. Okay, so just a few verses na dapat nating tingnan. Okay. Ano ang tawag sa Israel? Anong tawag sa Israel, Brad? Ano sila? Peculiar people. Ano pa? Anong tawag sa kanila? Kingdom of priests. Hindi natin pwede itong i-claim na tayo ito. Kingdom of priests. Kingdom of priests. Right? Ano pa? Ano pang tawag sa kanila, Brad? Okay? Itawag pa sila na great nation. Great nation. Okay, Exodus chapter 19, verse 5. Exodus, quote tayo ng verse. At least, para sa iba, may mabasa po sila o may makita sila. Exodus chapter number 19. Exodus 19. Alright? Look at verse 5 and 6. Exodus 19. 19 verse 5 and 6. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests. Ano pa, Brad? An holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of what? Israel. Alright. So itong tatlong ito, description sa Israel. Ano sila? Peculiar people. Ano sila? Kingdom of priests. At anong tawag sa kanila? Holy nation. Never na tinawag ang Gentile na holy nation. Never na tinawag ang body of Christ na holy nation. Itong lahat na description ba tumutukoy sa Israel? Alright? So every time makakita ka peculiar people, it speaks or refers to Israel. Every time makakita ka verse kingdom of priests, nag-refer sa Israel. And every time makakita ka verse, nag-mention about holy nation, that speaks about Israel. Okay? O dapat ba malagay natin? So, pag yan, automatic Israel yan, wala tayong labot. Hindi tayo kasama yan. Pag peculiar people pinag-usapan, pag kingdom of priests ang ginasabi, binigyan ng instruction, pag sinabi holy nation, hindi tayo kasama. Kasi Israel yan, mga kapatid. Amen? Alright. At least maliwanag po. Okay? Nag-refer sa Messiah. Now, ano naman sa body of Christ? Ito naman, the church is not a general congregation throughout all history, but the unique one body of Christ or church, which is called the body of Christ, composed of all redeemed in this dispensation to show forth the fellowship of the mystery to all men and to the principalities and powers. Now, kanina, Brad. So dito, ito yung body of Christ. Lahat na na-save after the cross. After the cross. O dito sa cross, after the death of Christ. Mula dito, papunta sa rapture, ito yung na-member sa body of Christ. Until sa rapture. So tanong, sino ang unang member sa body of Christ? Kaya nagsimula man ang body of Christ, nag-start ang body of Christ sa cross.
Tanong, sino ang member? Kasi si Apostle Paul, chapter 9 na siya na-save sa Book of Acts. So, meron nang na-save before pa kay Paul. Tama? Dito pa sa cross, after the cross, meron na. So, tanong, sino ang unang member sa body of Christ? Ha? Eh. Grabe kalakas ang ulan. Anong sagot ninyo? Sino ang na-member sa first member sa body of Christ? Okay. So, let's read the book of Acts, mga kapatid. All right. Book of Acts, chapter number 1. Chapter number 1. Okay, ang sagot, Acts chapter 1. Chapter 1. Let's read verse 15. Acts 1:15. Acts 1:15. Let's read. Ready, go. And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about 120. So, sino ang unang member? Katong doon sa Upper Room. Yung ang Holy Ghost, Brad? Gi-empower sila, gi-fill sila. This is the first time na ang Holy Spirit sa kanila. So, this time, kay wala pa man si Apostle Paul, ito ang equivalent, Brad, sa sealing. Kay, before kay Apostle Paul, wala pa na sealed sila. Pero dito, filling. And that is the time also ang Holy Spirit na sa kanila. Nagpasok na. So, ang unang member dito sa kanila is prior kay Paul, before kay Paul, sabi ni Peter is 120. Kasama na si Mary, kasama 12 apostles, kasama pa yung iba dito. Sila po yung unang member sa body of Christ. Okay? So, hindi lang si Apostle. Mali po yung concept na si Apostle Paul ang unang member sa body of Christ. Hindi po. Mali po yan. Meron na pong na-member before pa si Paul na saved. At, yun nga, 120. Okay? So, take note. Ito po yun, mga kapatid. The body of Christ. Ephesians chapter 1, verse 20. Ephesians chapter 1, verse 20. Ephesians 1:20, which he wrote in Christ, when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. Take note, Paul mentioned the word heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Verse 22, and had put all things under his feet, and gave him to be the head. Take note, he is the head over all things to the church, which is his body. So who is the head of his body?
that is the Lord Jesus Christ, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. So take note the word, fill it all in all. So sino ang naga-fill up? Sino ang nalagay? Sino ang nagadagdag sa body? It is the Lord Jesus Christ Himself. Mga kapatid. No? So of course, kasama yung Holy Spirit. Na every time may masave, ilalagay ng Holy Spirit diyan sa body of Christ. Sa body of Christ. Chapter 4, verse 4. There is one body, and that is the body of Christ. There is one body, one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, and one baptism. Now take note, yung baptism dyan, hindi po yan water baptism. Hindi sa lahat na oras, pag may word baptism, automatic tubig. Meron pong tinatawag spirit baptism. Meron din spirit of baptism of fire. So ang Christian din, nung nag-trust siya sa gospel, not only na save siya, kundi gilagay din siya sa body of Christ, tapos gibaptize din siya instantaneous and simultaneous. Di niya yan naramdaman, di mo naramdaman ba? Pero ikaw, automatic din, gibaptize ka din sa Holy Spirit. And that is why, sabi ng Bible, that is one baptism. One baptism. So that is the body of Christ. Hindi yan local church. The body of Christ. So again, dapat alam natin ano po yung para sa body of Christ. O later on, i-differentiate natin. Okay, third division, heaven and earth. So pag nagbasa tayo ng Bible, hindi lang dapat ma-discern natin, ma-distinguish natin, ma-identify natin, ma-differentiate natin ang kaibahan ng Israel at body of Christ, law and grace, but also, pangatlo, dapat ma-identify natin ang verse na ito, tumutukoy ba sa heaven or tumutukoy sa earth? Itong promise ito, earthly ba or heavenly? Amen? So, importante ito, Brad, na ma-identify natin. Kaya baka, pag wrong ang ating pag-intindi, ang para sa heaven, gilagay natin sa earth. Ang earthly, gilagay natin sa heaven. So, importante din yan, basic. Earth and heaven, ma-differentiate mo. Itong verse na ito, tumutukoy ba ito sa heaven o para sa earth? Amen. Iyan ang pangatlo. And pang-apat, all right. The second program o fourth, mga kapatid, is prophecy and mystery. Ito pinaka-important. Amen? Ma-identify mo dapat. Ito na verse, prophecy ba ito? Nabilong ba ito sa prophecy program or mystery program? Kasi pag hindi mo ma-identify, yun nga, parang ganito din, Israel at body of Christ. Gimix mo. Gihalo-halo mo. So ang resulta, confusion. So dapat, i-identify mo ito. Ito ba mystery program o prophecy program? At alam natin, pag prophecy program, Israel po yan. Pag mystery, body of Christ. Okay? Again, saan nag-start ang mystery program? Mga kapatid, sa cross until sa rapture pa rin. Okay? So ito po yung pinaka-basic division of the scripture. Marami pa, pero apat lang muna. Law and grace, Israel and body of Christ, heaven and earth, and prophecy and mystery. Now, proceed tayo.
Alright, i-differentiate natin. I-differentiate natin ng basic division between prophecy and mystery. Alright, basic division between prophecy and mystery. Okay. Pag prophecy, okay, number one, pag prophecy, automatic, ano po yan? Ano ang program niya? Earthly. Earthly. Loss. Oh. Mga loss ang kanya pong function. Okay? Ano pa? And nation. Oh, nation. Samantala, ang mystery, ano siya? Ang program niya, always, nag-refer siya sa heavenly. Heavenly. So pag prophecy, tandaan natin, ito ay earthly program. Earth, tumutukoy siya, land, seed, nation. Yun ang promise sa kanila. Okay? Earthly program. And heavenly program. So tayo, ang atin is heavenly program. Later on, may mga verses na ating i-discuss about yan. Okay. Pag prophecy naman, number 2, okay. Okay. Sa prophecy naman, ang kanilang gospel is gospel of the kingdom. Amen? Ang kanila ba? Kingdom. Ang gipromise sa kanila, kingdom. Ang kanilang gospel refers to the kingdom. That there will be a coming king. And God is going to establish a kingdom someday. So kingdom ang promise sa prophecy program. Gospel kingdom. Of course, sa atin, sa mystery, maliwanag, alam na natin. Amen? Alright? 1 Corinthians o Acts 20:24. Andyan po yun, mga kapatid. Ano siya? Yan. Gospel of the grace of God. So magkaiba po ang gospel dito. Ang gospel of the kingdom, ang requirement, dapat mag-believe sila ng Messiah. O later on, ating ano po yan, i-elaborate pa. Next, ano pa ang kaibahan? Number 3. Sa prophecy program, may tinatawag prophets of Israel. Prophets of Israel. While, mga kapatid, sa mystery, isa lang po. That is, apostle to the Gentile. Apostle to the Gentile. To the Gentile. And that is, so magkaiba, no? Prophets, marami. Prophets of Israel or apostles of Israel, kasama din po yan. Samantala dito sa mystery, isa lang po ang ating apostle. At wala pong iba si Apostle Paul. Amen. So dapat alam natin yan na ang ating apostle sa ating panahon ngayon, wala pong iba si Apostle Paul.
Okay? Hindi natin disregard ang 12 apostles. Pero hindi po sila appointed sa ating panahon ngayon. Kasi iba ang gospel ng 12 apostles sa gospel na dala ni Apostle Paul. Okay? Kaya doon tayo kay Apostle Paul kasi siya ang appointed para sa Gentile. Okay. Next, the kingdom to be established on earth. The kingdom to be established on earth. At before that, number 4, ang prophecy, pang-apat, focus on Israel. Ito, nag-focus sa Israel. While ang mystery, focus on the body of Christ. So magkaiba po sila. Body of Christ po ang focus sa mystery. While doon po sa mystery program, focus only on Israel. Okay. Next, mga kapatid. Dito, sa prophetic program or prophecy program, the kingdom to be established on earth. Kingdom to be established on earth. While sa mystery program, ano ang establish? Ano ang establish? If sa prophecy program, the kingdom is to be established on earth, sa body of Christ, ano naman? O sa mystery? Ano kaya dito? The body is what? Given a position. In heaven. All right. That's the difference. Okay, let's read first. Dito tayo sa kingdom to be established on earth. Jeremiah 23:5. Let's go to Jeremiah. Ano ang sabi ni Lord sa Israel through prophet Jeremiah? Anong instruction ng Diyos sa kanila? 23 verse 5. Jeremiah 23 verse number 5. Let's go to Jeremiah, please. 23 verse number 5. All right. 23 verse 5, behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. So ito po ay Davidic covenant na nagsabi ang Diyos na someday doon sa throne ni David mag-raise siya og king. Alright? At that king is a righteous and shall reign and prosper and shall execute judgment and justice in the earth. Now, itong verse, future pa. Amen? Kaya hindi pa ito perfect government, hindi pa ito nangyari. Future pa ito. Coming pa ito na kingdom or king or pag-reign ng Diyos, which is nag-refer sa millennium. Now, during the time, there will be justice, there will be proper judgment, and there will be a perfect reign and prosperity.
At dito po yan, sinabi po, dito sa verse number 10, sa Matthew chapter number 6. Matthew chapter number 6. This is a parallel verse po sa ating binasa. Matthew 6 verse 10. Matthew chapter 6 verse 10. Na ito yung prayer. Gituro ni Jesus Christ na prayer. Verse 10, Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. So kanino ito nag-refer o saan ito nag-refer itong kingdom come? So coming pa ito. Kay coming pa man, kingdom come. Future. So this will be a millennium kingdom or millennial kingdom. So wala pa ito ngayon. Kaya tayo po, hindi tayo kasama nito. Hindi tayo nag-expect ng kingdom. Amen? Kaya ang kingdom intended lang sa mga Hudyo. Ang kingdom intended lang para sa taga-Israel. Hello, amen? So hindi tayo kasama dito sa kingdom na ito. This refers to the prophetic program of the Lord during sa millennium. Ano ang sa atin? Ano ang para sa atin? Ephesians 1:3. Sa body of Christ, ano tayo? Ephesians chapter 1 verse 3. Anong promise para sa atin? According kay Apostle Paul, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings. Saan? In heavenly places in Christ. So tayo po, spiritual, hindi earthly. Ang promise sa atin is spiritual. Hindi material, but spiritual blessing. Saan? In heavenly places. Amen. So doon sa langit ang ating blessing, doon sa taas ang ating blessing. And that blessing is spiritual, never na material blessing. Gi-promise or earth or land. No. It's spiritual. Chapter 2 verse 5. Look again, chapter 2 verse 5. 5 and 6, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Not only we are saved, but according to verse 6, and hath raised us up together and made us set together in heavenly places in Christ Jesus. So ano palang ating posisyon, Brad? Set together. Hello, amen? Set together with Christ Jesus. So tayo po mga kapatid, doon tayo mag-upo kasama kay Kristo. Doon sa taas. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang ama. Tayo kasama ni Jesus Christ, nakaupo din sa kanya. Yun ang ating posisyon. Mas mataas ang ating posisyon kaysa angels. Kaya, mga kapatid, hindi tayo, hindi lower ang ating position. We are higher compared sa angels. Okay? So, ang ating position, seated with Christ. Seated with Christ, according kay Apostle Paul, dito, in heavenly places. Heavenly places. Colossians, another verse. Colossians, chapter number 3. Colossians, chapter 3. Colossians, chapter 3. If ye then be risen with Christ, verse 1, seek those things which are above, where Christ, ano si Kristo? Seated, nakaupo, on the right hand of God. So, specific po, very specific, saan nakaupo si Kristo? Seated on the right hand of God. Sabi ng verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.
Okay? So, number 1, ano tayo? Naintindihan niyo po? Amen? Ano tayo? Verse 1. Intindihin yung verse. Tayo po ay risen with Christ. Amen? Risen, nabuhay tayo muli kasama kay Kristo. Kung si Kristo ay nabuhay muli, tayo din po, nabuhay tayo, risen with Christ. Number 2, ano tayo? We are hid in Christ. Itinago tayo kay Kristo. Kaya ang tanong, kung saan ang head, nandun din ang body. So kasama natin si Jesus Christ. We are hid in Christ. Nakatago na tayo kay Kristo. And what else? Verse number 4. When Christ, who is our life, shall appear, then shall he also appear with him in glory. Amen? So glorified tayo. Kung si Jesus Christ mag-appear in glory, kasama tayo someday mag-appear din in glory with Christ. So imagine mo, ano tayo mga kapatid? Kung ano si Kristo, ganun din tayo. We are hid in Christ, we are risen in Christ, and we appear with Christ. He shall also appear with Him in glory. So yun po yung ating mga posisyon. Ano tayo? Risen with Christ. Ano tayo? Hid in Christ, nakatago. Ano tayo? Glorified with Christ. Yon ang body of Christ. Amen? Iba po sa dito. Iba. Iba ang kanila sa prophetic program o sa prophecy program. So dapat maintindihan natin, magkaiba po ang dalawa. Okay? Next. Ano pa? Dito sa prophecy. Dito sa prophecy program. Number 6. Okay? Christ is King. Okay? Christ is King. Christ to be its King. Christ to be its King. So si Kristo to be its King. So ang tawag sa kay Jesus Christ dito sa prophecy, King. Kaya hintay sila ng King. Ga-expect sila ng King. Kaya nung si Jesus Christ gitrial, ikaw ba ang King? Totoo ba na giklaim mo na ikaw ang King? Oh, gitanong siya ni Pilate. Oh. All right. Now, again, basahin natin sa Isaiah chapter 9, verse number 6. Isaiah chapter 9, verse number 6. Mga ladies, pakibasa please. Isaiah chapter 9, verse 6. Verse number 6 and 7. Ladies, Isaiah chapter 9, 6 and 7. Ready? Read. Amen. Thank you. Now, malayo pa po ang gap ni Prophet Isaiah sa time ni Jesus Christ. Mga ilang years pa.
Pero dito po, sa time na Isaiah, giprophesy na po, nakaprophesy na that one day or someday, there will be a child that is going to born. And that child, ang title niya, sabi niya, for unto us a child is born. Unto us a son is given. Someday, there will be a son. There will be a boy na ipinanganak. And the title, sabi niya dito, and the government shall be upon his shoulder. And what's his title? And his name shall be called the Wonderful, the Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. And alam natin, walang iba itong tinutukoy kundi si Jesus Christ. Amen. At gidagdagan pa po, Brad, verse number 7, sabi na, of the increase of His government, and the peace there shall be no end upon the throne of David, upon His kingdom. So, king, ang kanilang ginahintay is king. At ang king, merong kingdom. Kaya hindi pwede, Brad, mag-reconcile ngayon kung gawin natin king si Jesus Christ ngayon. Kasi walang pang-kingdom ngayon. Hindi pwede ngayon sabihin natin na millennium na. Kaya wala pa pong king. Magkaroon lang, Brad, ng kingdom kung meron na pong king. So sa ating panahon ngayon, Brad, hindi king ang ating tawag kay Jesus Christ. Kaya i-correct natin, Brad, yung isang kanta natin, Brad, kaya hindi po siya dispensationally wise in the service of the king. Hindi yan para sa atin, Brad. In the service of the king, doon yan sa millennium. Kasi sa ating panahon ngayon, hindi king ang ating tawag kay Jesus Christ. Anong tawag natin sa Kanya? Sa body of Christ, anong tawag natin kay Jesus Christ? Christ is the head. Head. Hindi king. Ephesians chapter 5. Anong sabi ni Paul? Ephesians chapter 5. Ephesians 5. Verse 22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. So ginamit ni Paul na analogy ang husband and wife relationship. Verse 23, for the husband is the head of the wife. Notice the word, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. So maliwanag, anong tawag kay Christ ngayon? Head of the church. Head of the body. Okay? Kung ang husband daw ang head ni wife, the same manner, si Jesus Christ is the head of the church. So, tandaan natin siya, Brad. Ang title ni Jesus Christ sa ating panahon is the head of the church. So, magkaiba po yung king, magkaiba ang king, magkaiba po sa head. Okay? So, sa body of Christ siya. Head siya sa body of Christ. But here, sa prophetic program, Jesus Christ is king. And that will be future pa. Future. Amen. Okay? Next mga kapatid. Dito naman, number 7. Sa prophecy, Israel, listen, Israel to be given supremacy over the nations. Sa time dito, ang Israel magkaroon talaga ng supremacy over all nation. Amen? Kaya ngayon, gaumpisa na. Actually, hindi pa talaga yan ang pinaka-peak. There will be time talaga, mga kapatid, na mas powerful pa ang Israel, even more than pa sa Amerika. Among nations, mga kapatid. Pero ngayon, unti-unti na. Naka-notice kayo, ba? Di kayo nagtaka na ang Israel, grabe ang sigigira. Non-stop ang gira. Pero di kayo nag-wonder na bakit way na purdoy? Hindi lang isa ka nation ang kalaban. May Gaza, di pa tapos.
Ngayon, Hezbollah, sa Lebanon yon. Tapos sa Syria, Houthi. Tapos lately lang, Iran. Magkano daw ba ng isang Iron Dome? Yung isa karakit lang yan, yung interceptor? Pila ka dollar? $1,000? 18,000 ba yun? Magkano yung ano? Samantala, yung mga rocket ng mga Hamas, equivalent lang sa parang ilang dollars lang yon. Yung Iron Dome para mga kapatid, grabe, mahal pala yan. Yung kanyang mga rocket interceptor ba yung yung pang ano nila, pang intercept? Oh, ilang million of dollars yun ba na magasto nila? Ngayon, araw-araw, intercept. Kaya nag-invento naman sila ngayon, yung medyo, ano na siya, laser na ang magasto nila. Yung tinatawag nila laser beam. Oh. Laser beam. Na which is bad. Accurate siya at mas tipid siya compare doon sa conventional na Iron Dome. Pero accurate din siya, bad kaya i-laser mo lang. Tapos, pag napasok yun sa kanyang tawag doon, halimbawa 60 kilometers or 40 miles, ma-reach niya mahit niya yung target. Pero nagtataka ka, bakit na tuloy pa rin? Ang economy nila, andun pa rin. Di sila napurdoy. Okay? Kasi ang kanila parang technique, mga kapatid, is software. Meron silang software. Isa sa mga ng Israel, halimbawa, meron silang mga discovery, innovation na sa military. Tapos yung na-invento ng mga military nila na personnel, ibaligya nila sa government. Tapos ang government, ibaligya nila doon naman sa labas. Okay? So yung product nila, hindi lang yung innovation nila sa kanilang army, napakinabagan ng government, tapos ang government, doon din niya, Brad, ibinta din niya. So yung ibang mga nation na type nila yung product, so yun, naka-income ang kanilang government. Tuloy-tuloy. So yun ang maganda sa kanila. At marami pa silang mga, alam niyo po, yung Waze pala, sa kanila pala yan originally. Yung apps, navigation app ba? Sa kanila yan ba? Gibili ng iba. At marami pang invention ng Israel na nakinabang yung bansa, pero ang original, yung patent, galing sa Israel. At pag meron kang patent, yung patent yung anong tawag doon? Product. Anong tawag doon? Product ownership mga. Ikaw ang nakaimbento. Ikaw ang nagkaroon ng idea. Tapos gipa-register mo na ikaw ang owner, ikaw ang inventor. So patent ang tawag doon. So hindi pwede yun na ibaligya without your permission. At yung iba pa yun, may natawag royal property. Na every time magamit sila, babayad ka ng royalty fee. Kay original, ikaw ang nakaimbento or owner. Ganun po mga kapatid. Kaya ang Israel, nakita mo, na time will come, talagang mag-fix sila. That's why, ngayon, partly blind sila. Kaya dahil dito, Brad, sa kanilang, knowledge, invention, hindi pa sila mag-submit sa Panginoon. But time will come. So dito, balik tayo, is that Christ, the kingdom prophesied, or sabi dito, supremacy. Meron silang supremacy over the nations. Isaiah 60 verse number 10. Let's open please. Book of Isaiah. Book of Isaiah. Isaiah 60 verse number 10 until verse number 12. Verse 10, Isaiah 60, and the sons of strangers shall build up thy walls, and their kings shall minister unto thee. For in my wrath I smote thee, but in my favor have I had mercy on thee. Therefore thy gates shall be open continually,
They shall not be shut day nor night, that men may bring unto thee the forces of the Gentiles, and that their kings may be brought. Verse number 12, for the nation and kingdom that will not serve thee shall perish, yea, those nations shall be utterly wasted. So dito yung prophecy, mga kapatid, sa time na Isaiah about Israel. Giprophesy ni Prophet Isaiah na ang nation of Israel maging great nation. And in fact, sabi ng verse, I forgot, Samba, there shall be no weapon that is formed before thee. Wala pang weapon daw na na-form against thee. So ganun bad ka strong ang nation of Israel. Okay? Giprophesy sa Bible, strong nation, tiny nation, and yet very powerful. So magkaroon siya ng supremacy in terms of politics, in terms of military, in terms of technology and innovation. Lahat, mga kapatid, nangunguna po ang Israel. Kaya, tanong, bakit si Duterte, ang kanyang program about drug war, gikulong siya sa ICC? Pero tingnan mo ba si Benjamin Netanyahu, ilan ang patay ngayon sa Gaza? Thousand. I think parang mula nung gera parang 30,000 o more than that ang namatay. Pero bakit? Ang tanong, hindi lagi siya nakulong sa ICC. Masobra pa yung ginawa niya kay Duterte, mga kapatid, para man yun sa ating bansa. Mga adik man yung kalaban ni Duterte. Mga rapist man yung kalaban ni Duterte. Tama? Mga drug lord man yun. Kung titingnan natin, nag-violate talaga si Benjamin Netanyahu kasi ilang thousand mga bata namatay. Yung kanyang pag-ano nila sa Gaza, brad, nakita na monitor yun sa balita, na may mga bata talaga inosente, nakada-strike nila, collateral damage, talagang namamatay na hindi kasama dapat. Eh, pwede yung kasuhan sa ICC, pwede violation yun ba sa human rights? Pero, powerful man. Walang jurisdiction ng ICC. At saka, wala silang citizen na nagsumbong sa ICC. Wala silang citizen ba na, oy, dakpin niyo itong leader namin kaya nag-violate. Hindi, united sila. O siya, walang problema. Kami nga, gimasakir kami. So, dapat lang yan sa kanila. Sila gauna-una, nagbalos lang kami. Karoon, reklamo sila. O, parang ganun na mindset ba? Kaya, hindi, Brad, daming ka ba sa Israel, daming ka kontra kay Netanyahu? Wala ka talab. Gamonitor kayo, Brad? Wala. Oh, sabi, Trump, bakit ka dyan na, ano man yan? Dapat magkalas ka na dyan sa partnership mo. Magkalas ka na sa alliance mo. No, sabi niya, ironcladding ang aming partnership. So, grabe ang alliance nila. Kaya, ganon mga kapatid. Okay? So, may supremacy talaga ang Israel. Kasi giprophesy na sa Bible na isa sa mga nation, the nations and kingdom that will not serve thee shall perish. Yea, those nations shall be utterly wasted. Imagine mo. Gitingnan ko ba ang mapa ng Iran versus Israel? Ay, Brad, parang 1/4. Wala ganun sa 1/4. Napakalapad pala ang Iran. Ang Iran, dati yan Bad Persia. Napakalapad. Israel, parang halos pintok lang, Brad. Pero tingnan nyo sa gera. Wala, Brad. Evidence na lang, Brad. 1967, 6-day war. 5 bansa, Brad, umatake simultaneous sa Israel. Pero after 6 days, nag-surrender ang mga nation. And then lumapad ang area ng Israel, nakuhaan niya, nag-expand sila konti. Dito sa bandang Syria, sa bandang Jordan, dito sa east, dito naman sa north side, dito po sa dito sa Syria, sa south side, sa north, doon sa Lebanon banda, naka-expand sila. Kita mo? So good. Andyan po yung promise ng Panginoon sa kanila. Alright. Israel. Now, tanong, sa atin naman, ano naman tayo sa body of Christ? Masabi ba na mayroon tayong supremacy?
Supreme ba ang body of Christ? Look at Romans chapter 10, verse 12. Romans chapter 10, verse 12. Romans chapter 10, verse number 12. Verse 12, read. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. So according sa verse na ating binasa, ano na Brad? We are equal. Amen? Praise the Lord. We have the same level. Jew and Gentile placed on the same level before God. So wala na pong lamang. Hindi na mas superior ang Israel. Sa ating panahon ngayon, hindi na po superior ang Hudyo. Hindi sila mas special kaysa atin. Equal tayo sa body of Christ. Amen? Same level. Okay? Kung ano tayo, mga kapatid, in the sight of God, ganun din ang Hudyo. Hindi mas special ang Hudyo. Hindi sila VIP treatment. No, equal na tayo ngayon. Kaya wala na tayo yung tinatawag na to the Jew first. Na una ang Hudyo, bago ang Gentile. No, we are equal. So hindi na sila superior. Ngayon, sometimes, itong Israel, ang mindset nila, superior sila. Kaya astig ng mga Hudyo, no, we are chosen nation. We are proud. We are, ganun na sila. Tapos minsan, ang tingin nila sa iba, lalo na sa Pilipino, medyo nubo lang. Ganun ang mindset nila. Pero di nila alam, Brad, sa harap ng Panginoon. Ngayon, nasa panahon natin, hindi sila chosen. Hindi sila chosen nation sa ating panahon ngayon, mga kapatid, o chosen people. Although historically, but positionally, sa panahon ng body of Christ, Brad, dapat sila mag-trust sa gospel. Pareho lang tayo ng requirement ng salvation. Dapat magtiwala sila sa ginawa ni Jesus Christ sa cross para masave sila. Hindi sila masave sa ibang paraan sa ating panahon ngayon. Amen? So thank the Lord, we are equal in the sight of God. Same level in the sight of God. Ano pa? Romans chapter 11, verse 32. Another verse. Romans 11, verse 32. For God hath concluded them all in unbelief, that He might have mercy upon all. So take note, yung word mga kapatid, that He might have mercy upon all. So ano man tayo, kailangan natin ng mercy ng Panginoon. Mercy lang ni Lord ang nag-save sa atin. Okay? So wala na silang ibang lamang. Kasi pareho tayo ng criteria, pareho tayo ng position, pareho tayo ng condition. We are sinner, mga kapatid, in the sight of God. So therefore, ang ating salvation is by trusting the Lord Jesus Christ's death. Ephesians 2:16 and 17. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Look at 16 and 17. And that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity